Kamusta? Magandang araw! Nandito na naman tayo upang mag-aral ng math. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa deductive reasoning. Ang reasoning ay importanteng bahagi ng pagsosolve ng isang problem. Pero ano nga ba ang deductive reasoning? Ito ay kilala rin bilang deductive logic. Ito ay isang proseso kung saan mula sa isa o higit pang mga statements o tinatawag nating premises, binibigyan natin ito ng maayos na rason upang marating natin yung logical conclusion, yung tama at naaayon dun sa mga statements o premises. Kapag gumagamit tayo ng deductive reasoning, kailangan ma-justify natin yung mga statement na nilalahad natin. Yung deductive reasoning, ginagamit din siya sa pag-solve ng equations. Katulad na lang ng mga ginagawa natin dati pa na nagbibigay tayo ng properties na ginamit natin sa bawat process ng pag-solve natin. So, recall natin yun, no? Halimbawa, meron tayo ditong 2 times sa quantity 3m plus 2 equals 16. So, kung isosolve natin siya, gagamit muna tayo ng distributive property. So, that's our reason, no? So, magiging 6m plus 4 equals 16. Tapos, gagamitin naman natin siya ng subtraction property of equality, kung saan isusubtract natin ang 4 sa both sides of the equation. So, magkakaroon na tayo ng 6m equals 12. So, kung i-divide natin ito sa 6 para makuha natin yung value ng m, ma-isolate natin yung value ng m, ang ginawa natin yon ay tinatawag nating division property of equality. Kaya, magkakaroon tayo ng sagot na m equals 2. So, yung pagbibigay natin or paglalahad natin ng mga properties na ginamit natin, ito rin yung reason kung bakit natin or paano natin na-solve yung ating equation. So, ipagpalagay natin na meron tayong mga given statements na totoo, pwede rin natin gamitin yung deductive reasoning para makapagbigay pa ng isang statement na dapat totoo din. So, halimbawa, lahat ng halaman ay living things. So, ang photos ay isang halaman. Therefore, ang photos ay isang living thing. So, nasabi natin yung huling statement natin kasi meron tayong dalawang statements na nauna na pinagbasihan natin ng ating conclusion. So, ito yung deductive reasoning. Sa geometry, kapag ginamit natin ang deductive reasoning, gumagamit tayo ng facts about numbers and algebra. Ginagamit natin ang kanilang definition, ang postulates, ang theorems, para makapagsalat tayo ng logical argument. So, yung structure na fina-follow ng deductive reasoning ay ganitong sequence. P implies Q. So, yung arrow na yon, binabasa natin siya bilang implies. So, P therefore Q. So, yung triangular dot naman, binabasa natin as therefore. Para pa rin siyang if-then statements. P implies Q. Q implies R. Therefore, P implies R. So, itong dalawang structure na to, ang ginagamit natin kapag gumagamit tayo ng deductive reasoning sa geometry. So, dun sa nabanggit nating structure kanina na P implies Q, Q implies R, therefore P implies R. Yung P, yun yung major premise. Yung Q, yun yung minor premise. So, usually, pag gumagamit tayo ng deductive reasoning, kailangan may major premise at may minor premise bago tayo gagawa ng ating conclusion, which is the R. So, magbigay tayo ng examples. No? Sage is taller than Caleb. So, that's our major premise. Para sa ating minor premise, Caleb is taller than GL. Para sa ating conclusion, therefore, Sage is taller than GL. No? So, it follows kasi that's a logical conclusion to make. Now, we have here, no flowers has scales. So, totoo naman yun. Fish has scales. Okay, so totoo din yun.
Therefore, fish is not a flower. O, totoo din yun, no? So, that is a logical conclusion. However, sometimes, kahit na totoo yung ating major premise at totoo yung ating minor premise, sometimes yung conclusion natin, hindi laging totoo or not always true. So, we should always be careful sa pag-form natin ng conclusion. Let's have another example. All rectangles are parallelogram. All parallelograms are quadrilaterals. Therefore, all rectangles are quadrilaterals. So, again, this is a logical conclusion. Finally, we have every whole number is an integer. Oh, that's true. Every integer is a real number. That's also true. So, our conclusion would be, therefore, every whole number is a real number, which is also true. Ayan. So, kung ang inductive reasoning, inaalaw nito tayo na mag-discover ng mga bagong ideas at gumawa ng mga conjecture base sa mga nakita nating pattern, ang deductive reasoning naman ang nagbibigay ng explanation bakit yung conjectures na ginawa natin ay totoo. So, lagi nating tatandaan na yung essence ng deductive reasoning ay bago tayo magawa ng conclusion, kailangan yung mga statements muna o yung mga premises ay ma-establish natin na sila ay totoo para makagawa tayo ng isang logical conclusion. Hanggang dito muna tayo. Salamat sa inyong pakikinig. So, kung meron kayong tanong, huwag kayong mahiya magtanong at iparating niyo ito sa akin. Hanggang sa muli!